So Sheila, bakit nananawagan ang mga AI experts ng proteksyon para sa AI at ano-ano ba ang nakikita nilang banta ngayon ng AI dito sa Canada? Noel, ipinahayag ni Valerie Pesano, CEO ng Myla, na isang non-profit organization na nagsusulong ng AI. Sa kasalukuyan, ang mga proteksyon o paglimita sa AI ay nanggagaling lamang sa mga big tech companies at ito aniya ay hindi sapat. Dagdag ni Pesano, ang kanilang goal ay magkaroon ng proteksyon upang di basta hayaang gawin ng mga kumpanya ang gusto nilang gawin sa paraang hindi naman mahadlangan ng innovation. Kabilang sa mga binabantayan ni Pesano ay kung paano ginagamit ng mga kabataan ng AI at ang impact ng mga data centers sa kapaligiran. Nababahala naman si Pesano sa pagdami ng mga nagnanais na magkaroon ng malalim na relasyon sa mga AI bot, bagamat bago pa lang ito. Maaari din naman aniya makabuti ang mga AI bot sa mga tao upang ma-improve ang kanilang social skills. Ayon naman sa AI Minister ng Canada na si Evan Solomon, kailangan maging praktikal at magkaroon ng plano upang matukoy kung paano magagamit na maayos ang mga AI tools na ito. Aniya, ang plano ay manggagaling sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Mayroong AI Strategy Task Force ang Canada na tumitingin sa iba't ibang aspeto ng AI, kabilang na ang skills and safety security, research at adoption. Binigyan ng gobyerno ang task force ng hanggang katapusan ng buwan upang maipresenta ang kanilang mga ideya sa Nobyembre. Magkakaroon din ng pagkonsulta sa publiko hinggil sa AI strategy ng Canada. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada.